Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Mr. J. Sonsa. Sabi lang niya, magandang gabi, bayan. Sabay post ang isang litrato. Mababasa dyan, St. Luke's Medical Center Emergency Room. Okay? Tapos yung mga nakaitim na mga lalaki na nakikita nyo dyan, may marka sa kanilang uniforme, SWAT. Well, kitang-kitang mga baril, oh. Parang may sakyanan pa dito na armored car ba ito? So, ang tanong ngayon is, sino yung dinala sa St. Luke's Hospital na binabantayan ng mga SWAT members? Dalawa lang yan. Sa opinion ko lang ito, I might be wrong. Either mataas na opisyal ng police or military na kailangan siya ng security kasi alam mo naman, may mga kalaban ng so dapat i-secure nila yung mataas na general ba yan or mataas na opisyal ng gobyerno na kailangan mong bantayan, hindi lang bantayan sa halaban ng bayan o mas importanteng bantayan na hindi malaman na na-hospital siya. Parang may itinatago ba? Lalo na ang mga paparazzi, mga media. Yun lang ang tingin ko dyan. Kasi Bonifacio Global City, tahimik naman dyan. May mga wala akong masyadong nababalita ang kaguluhan na nangyayari. Halos wala eh. Kasi nasa sentro ka ng syudad. Tourist attraction yan, Bonifacio, mga mayayaman nandyan yan. So walang gulo. So the fact na makakita ka ng SWAT, hindi lang ordinaryong pulis yan. They are the best of the best kung SWAT sa urban operations yan. Kung yung SAF naman, Special Action Forces, yan. Anywhere yan, pambundok, pang ano. So, itong dalawa na ito, SAF at saka SWAT, sila yung mga pinaka-the best sa ating kapulisan. So, kung i-deploy mo ang SWAT sa palibot ng isang hospital, there must be somebody inside na napakataas ang posisyon niya sa gobyerno na binabantayan nila. Kaya ang tanong, sino? I don't know. Basa tayo sa mga comments. Sabi ni Sharon Rose Dasira, if welcome siya sa St. Luke, di more and waiting na rin si St. Peter kaning tawhana. So, from St. Luke's to St. Peter na ba yan? Huwag naman sana. Mylene Alvarez Valentino, condolence, sana magkatotoo na ang wish. Kaninong wish? Wish na naman ni Cara David. Huwag naman. Kung sino man yung pasyente dyan, nandalangin ko, gumaling siya. At makapagsilbi pa sa tambayan at mabawi kung anong dapat niyang bawin. Gogong Bathan, ipagdasal na lang sana natin ang wish ni Cara. Huwag naman, please, please. MG S. Obkay, malapit na tayo magparty-party nito. Yay! Ano ba yan? May pumanaw, kapwa mo Pilipino, tapos magparty-party ka. Sobra naman yan siguro. O, maalala ko tuloy yung si late Congressman Ako. First time na nakasaksi ako na namatay na nga ang kababayan natin. Dapat makidalamhati. Kaya lang maraming nagsaya. Daming natuwa. Kaya ano na yun, extreme na yun.
Kaya ako, lesson learned ko na lang ito. Ano bang legacy maiwan ko sa mundong ito? Pag namatay ba ako, marami bang makikiramay? May nabasa akong article. Saan ko nabasa ito? Daily Bread man siguro. Mayroong isang pastor nagpunta sa isang lugar sa States, small town lang. Nagtaka siya dahil may living procession ba yun, ang daming tao. As in. So, ang pumasok sa utak ng visiting pastor, somebody from the town, mayor ba, top government official, military official ba. So, bumaba siya, tinanong niya, sino ba ang pumanaw na top government official natin na halos lahat ng taong bayan nakikiramay. Sabi ng mga tao, no, he's not connected at all with government. Ano lang siya, ordinaryong residente dito na maraming natulungan. Kaya nagluluksa ang buong bayan para ipakita ang pasasalamat sa kanyang buhay. Wow. Natouch ko doon. Kaya ako, ang aking wish, pag ako'y pumanaw na, yung maalala nila ko kung akong nagawa. Ang guiding principle ko dyan is ganito na laman kito, tinyente pa lang ako, 1988 man siguro, 87, 88. Tinuruan ako ng isang pastor, isang quotation lang. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Tumatak sa isip ko yun. Kaya ngayon, nasa last 2 minutes na ako sa buhay ko. Lahat ng ginagawa ko, I'm doing it for God. Kaya ito, vlogging journey. Yung ating income, tinutulong natin sa mga nangangailangan. I'm doing it for God. Kaya salamat sa ating partnership. Kasama kayo dito. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako. Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon. Tungkol po sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. May nagsampa ng reklamo sa Supreme Court. Okay. Supreme Court. Ito na yung article published sa politico.com. Supreme Court asked to compel Senate to release draft flood control mess report. The Supreme Court on Monday has been asked to direct the Senate Blue Ribbon Committee to make public the draft report on the flood control mess. Ito yung nakasulat sa petition. The right to information under Article 3, Section 7 of the Constitution is not a gift from the state to the citizen. It is a guarantee that citizen holds against the state. It is time this honorable court enforce it. Yan po ang nakasulat sa 26-page petition for mandamus and certiorari. So, petition for mandamus and certiorari filed by lawyers Eldridge Marvin Aceron, Sikini Labastilla, and Purificación Bartolome Bernabe. Wow! 1, 2, 3 lawyers. With this, the petitioners asked the Supreme Court to issue a writ of mandamus that directed the Senate Blue Ribbon Committee to release the full, complete, and unredacted text of the draft partial committee report on the flood control project's investigation as it existed on or about February 3 to 4, 2026. They filed the petition after the Senate Blue Ribbon Committee wrote to them a February 23 letter that denied their February 4 request for the public disclosure of the report. Because of this, the lawyers also asked in their petition that the Supreme Court issue a writ of certiorari that will annul
and set aside the February 23 as Blue Ribbon Committee letter for being issued with grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction in violation of petitioner's constitutional right to information under Article 3, Section 7 of the 1987 Constitution. With the annulment and setting aside of the Blue Ribbon Committee letter, the petitioners asked the Supreme Court to direct the Blue Ribbon Committee to disclose the draft report. While the High Court has yet to make a decision on the petition, the lawyers prayed that the Supreme Court issue a temporary restraining order or a status quo anti-order that directed the Senate and the Senate Blue Ribbon Committee to preserve and to refrain from destroying, altering, canceling, or further revising all versions of the draft partial committee report on the flood control project investigation, including specifically the version bearing the original signatures of Senators Juan Miguel F. Suberi, Joseph Ejercito, and Sherwin Gatchalian, pending full resolution of this petition. Aceron has a pending ethics complaint. Okay, so yun. Magandang development po ito kasi parang nakakalimutan na. Sinasantabi na ang Blue Ribbon Committee report. Sabi noon ni Senator Lacson na for signature na daw. Na-revise na nila for signature niya. Ipirmahan daw ni Senator Lacson, Hontiveros, Pangilinan, sino pa. Mag-iisang buwan na mula nung nag-leak yung report na yun hanggang ngayon, wala silang maipakitang report. Baka wala pang nakapirma na 11 kasi kailangan may pipirmang 11 na members para aakyat sa plenaryo para talakayin at ma-approve. Paano nila iakyat sa plenary na hindi mapirmahan? Narinig ko nga si Senator Marcoleta na ano na daw parang naisasantabi-tabi na lang yung dahil pabago-bago, hindi nila alam kung anong ilalagay nila sa report. Bakit? Dahil hindi nila alam kung sinong, I don't know, opinion ko lang ito kung sinong palulusutin, sinong pagtatakpan at hirap yung kalagayan na ganyan. Kung hindi sana nag-change ng Senate leadership, kung si Senator Marcoleta lang sana ang nagtuloy-tuloy na chairman, baka tapos na yung report na yan. Baka nandyan na yung mga kasong na isampa. Kaya lang, sabi nga ni Senator Marcoleta, the purpose kung bakit na nagkudita sa Senado is ang target nila yung Blue Ribbon chairmanship. Kailangang palitan nila ang Senate President para mapalitan din ang chairmanship ng Blue Ribbon. Kaya nakakalungkot at nawala itong Senator Marcoleta na desidido na panagutin o i-uncover ang katotohanan, pinalitan ng isang Lacson na akala ko nung una okay siya. Dahil sa tagal na panahon, napakaganda po ang record ni Senator Lacson. Mula sa kanyang police service, yung kanyang pagiging senador, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, ang ganda yung mga ginagawa niyang expose ng mga graft and corruption. Hanggang itong simula ng 20th Congress, 2 beses siyang nag-privilege speech, binubulgar niya, inimbestigahan muna, din binulgar yung mga ginagawang kalukuhan ng mga kongresista at saka mga DPWH engineers. Ang ganda ng simula niya. Sayang lang, nagbago ang ihip ng hangin o direksyon ni Senator Lacson mula nung lumabas na nagtistigo si Orly Gutesa. Mula noon, wala na. Resign kunuhay, mamaya nagbalik na naman. Then mamaya,
nagpapatawag daw si Romualdez, nagpalabas siya ng 2 testigo na nakamaskara naman, na hearsay lang ang sinabi. Then after that, wala na, natigil na. Pati na mismo si Congressman Edgar RS, sabi niya, Idol, anong nangyari sa iyo? Parte ka ba ng cover up? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang natagaan na mo og yero. So mag-atop na ni siya karon. Isang din tawra din atop. So ano ni ang iyang atupan. So karon humanag gyud og atop ang gihatag namo nga yero. So nakaatop na gyud ang among gitabangan. Salamat sa Ginoo ug sa naghatag sa amo sa sin kay wala pa ang sin ug ang naghatag sa amo og sin di pa gid mi makabalay kay tungod kay mag-umarami. Igong ipalit og sin kay lisod gid kay ang among budget igo ra gid sa pagkaon. So unsa ra day ang imong trabaho? Kuan mag-umara gid. O so magmuso lang usahay. So pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Mga kuan sa gid ka tuig. Isa ka tuig so bago pa ka nakatukod og balay. Oo. So lisod gyud. Salamat sa Ginoo na punta nga magpadayon ba nga tabang kay aron daghan pang matabang.